Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Angela, 66 na taong gulang. Kasalukuyang naninirahan dito po sa Makati. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay naganap noong dekada 80. 23 anyos lamang ako ng mga panahon na yon. Hindi po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral dala ng kahirapan namin sa buhay. Sa murang edad, naging isa akong tendera ng gulay. Kaming dalawa ng aking ate Ria hanggang sa siya ay tuluyan na ngang makapag-asawa. Ulirang asawa ang aking ate. Naghahanap buhay kahit 4 na buwan na lamang at manganganak na siya. Masipag at maaalalahanin. Kaso lang po, hindi ko gusto ang ugali ng kanyang asawang si Kuya Miguel. Easy go lucky ang lalaki. Uuwi lang kapag gutom o kaya na may matutulog. Uuwi lang para magparaos ng init ng katawan kay ate o kung minsan napagkakatuan pa niyang bugbugin na palagi kong napupuna. Kagaya ngayon na nagkita kami. Nakita ko na naman ang trademark na may nangyaring suntukan noong nagdaang gabi. Ate, may pasaka na naman po sa muka ah. Anong nangyari dyan? Eto ba? Wala ito. Nabunggo ako kanina sa kama madali. Hindi ko napansin na binabangga ko na pala ang dingding. Ate, parang hindi mo naman po nakuha sa dingding yan eh. Hanggang ngayon ba naman maglolokohan pa po ba tayo? Angela, pwede ba? Huwag ka nang magtanong ng magtanong. Ayokong pati si nanay may intriga na naman dito. Natatakpan naman ang buhok ko eh. Iisipin nila, dumilang mula sa kaldero. Ate naman eh, bakit po ba kasi hinahayaan mo yung asawa mo na saktan ka? Wala naman pong naitutulong sa yung lalaking yan eh. Madalas kang binubugbog. Hindi ka naman po pinapakasalan. Hiwalayan mo na siya ate. Alam mo kung pinoproblema mo lang yung pagbubuntis mo. Kahit po ako tutulong sa pag-aasikaso riyan. Huwag mo pong hayaang abusuhin ka ni Kuya Miguel. Hindi makapaniwalang napatingin sa akin si ate. Alam kong hindi siya sang-ayon sa lahat ng mga sinabi ko. Pero yun naman talaga ang totoo eh. Hindi na naging masaya ang kapatid ko simula nang maging kinakasama niya si Kuya Miguel na sa pagkakaalam namin ay maraming bisyo pero wala namang trabaho. Angela, ikaw imbis na ako ang pakialaman mo ay atupagin mo nga yung sarili mo. Ang dami mong nakikita sa akin tapos sarili mo nga hindi mo mapuna. Hindi ka nga nakakapagsuklay oh. Ate, kulot na po talaga ang buhok ko dati pa. Wala na tayong magagawa para maunat pa ito. Hayaan mo at pag-iipunan ko ang pampaparlor mo. At ganun naman talaga palagi. Imbis na sisimulan ko ng kunwari pagagalitan si ate patungkol sa asawa niya, nakakahanap naman siya ng paraan para ipagtanggol ito. Si ate ang perpektong halimbawa ng isang babaeng masokista. Wala siyang katulad. Ewan ko ba kung anong meron sa asawa niya at hindi niya maiwan. Nako, kung nagkataon ako ang may asawang ganyan, makikipagsuntukan ako. Aba, pareho na kaming malalaki nang magkita. Walang karapatan ang sino man nasaktan ako. Pero si ate ay si ate. Wala akong magagawa kung ganyan palagi ang mindset niya. Gusto lang naman daw niya kasi ng maayos na pamilya. Nahinto lang kami sa pagbibiruan nang lumapit sa amin si Ate Selena. Isang dayo na piniling manirahan sa aming lugar. Nakangiti itong humarap sa amin. Mga iha, pabili naman ako ng kalabasa, tapos itong 2 supot ng uling na din. Mukhang marami kang lulutuin ate ah. Pansin ko po palaging kalabasang binibili nyo. Bakit hindi nyo po subukan ng sitaw o di kaya ampalaya? Eto kasi ang paborito ko eh. Ikaw talaga, Jella. Pati ba naman customer natin pinakikialaman mo? Pasensya na po. O siya, ito na po ang inyong kalabasa at uling, Ate Selena. Maraming salamat, Jella. Wala pong anuman, ate. Kailan lang namin nakilala si Ate Selena. Sa pagkakaalam ko, ilang buwan pa lang siyang namamalagi sa bayan namin. Basta na lang siyang dumating at naghanap ng lupaing binebenta na mura. Swerte naman na kailangan umalis ng kapitbahay namin na si Aling Bebang kaya binenta niya ang pwesto niya sa likuran ng sakahan namin. Medyo masukal yun at maraming matataas na puno. Pero ewan ko ba paano nagawa ni Ate Selena na magpatayo ng bahay doon ng mag-isa. Hindi naman siya matatakutin pero minsan na nitong nakasagutan si Kuya Miguel nang magkabanggaan sila sa palengke. Ang mayabang kuraw bayaw ayaw humingi ng pasensya.
Mukhang wala na din namang problema si Ate Selena dahil siya na ang umiwas kay kuya. Nang maalala ko na siya, napalingon ako kay ate. Ate, hintayin mo ako mamaya. May mga kukunin akong bagong stocks ng gulay. May pinabili rin akong gamit para kay baby. Ikaw wala pang ang lumalabas na bata, ini-spoil mo na. Ate, pamangkin ko ang batang nasa sinapupunan mo. Kaya ayos lang naman po siguro kung maging galante ako sa kanya paminsan-minsan. Isang araw, nagpaalam ako sa aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila na kinaate muna ako matutulog. Babantayan ko siya. Siyempre, hindi ako papayag na palagi siyang nakikitang may pasa. Hindi ko kaya yun. Maliit lamang ang bahay nila ate. Yari ito sa tabla at yero naman ang bubong. Malinis kahit alam kong hirap si ate gumalaw dala ng ipinagbubuntis niya ang kanyang panganay. May 2 kwarto ito, munting sala at munting kusina. Tapos nasa labas naman ang palikuran. Kasalukuyan na naglalabas si ate ng mga gulay sa kanyang basket nang lapitan ko siya. Ate, ako na po riyan. Magpahinga ka na muna. Okay lang ako, Jella. Ikaw ang maupo na muna doon. Sige na. Ay, hindi po ako papayag. Kailangan mo talagang magpahinga. Alam mo ba kung anong lulutuin ko? Oo naman ate. Ako na. Akala mo po ba hindi ako tinuruan ni nanay sa bahay? Ako na kaya ang kusinera ngayon. Ang yabang natin Sige na, matitikman ko rin yan mamaya. Naupo na si ate sa kawayang papag at hinayaan niya akong magtrabaho sa kusina. Nasa kalagitnaan na ako ng pagsasalang ng lulutuin ko nang bumalya pabukas ang pintuan ng bahay. Napaigtad ako at napatingin sa naroong bagong dating. Si Kuya Miguel, lasing at mukhang masama na naman ang timpla ng muka. Hindi niya ako napansin pero nanlilisik ang mga mata ng lalaki habang nakatingin sa kanyang asawa. Rhea! Miguel, lasing ka na naman? Wala kang pakialam kung lasing ako! Nagulat ako nang mapaungol si Ate Rhea sa sakit. Gayon na lang ang aking pagkataranta nang makitang sapunan ng aking kapatid ang kanyang pisngi. Sinampal siya ng walang yakong bayaw. Napasigaw pa ako nang makita kong hinila siya ng lalaki papasok ng kwarto nila. Nanginginig sa galit na iniwan ko ang aking ginagawa at sinundan ko sila. Naabutan kong hinuhubaran ni Kuya Miguel ang ate ko na mukhang balak niyang isiping sa kabila ng katotohanang malaki na nga ang tiyan niya. Miguel, wag! Baka may mangyaring masama sa anak natin. Wala akong pakialam. Basta gagawin ko ano man ang nais ko. Bakit ka ba umaangal? Mag-asawa naman tayo Wala na kasi sa timing yung ginagawa mo gusto ko ngayon Huwag mo na kasing hintayin saktan pa kita bago ka pumayag. Aray! Wag Miguel! Nasasaktan ako! Tumahimik ka! Hinablot-hablot niya si ate na labis kong ikinairita. Nang mapansin kong panloob naman ng aking ate ang pilit niyang hinihila ay hindi na ako nakapagtimpi pa. Kinuha ko ang pinakamatigas na bagay na nasa malapit ko lang. Kung suswertihin, isa nga naman itong pinatuyong kahoy na dinisenyo talaga para pamalo sakali mang may lukulukong makapasok sa bahay ni na ate. Sa pagkakataong ito, si Kuya Miguel ang unang makakatikim nun. Hayop ka! Bitiwan mo ang ate ko! Anak ng putya! Diyos ko, Angela, wag! Tuturuan natin ang leksyon ng mayabang mong asawa, ate! Ubod lakas kong pinukpok sa likuran niya ang pamalo. Narinig kong napaigik si Kuya Miguel tsaka siya nang hihinang lumingon sa akin. Manlilisik pa sana ang mga mata niya at akto akong susugurin ngunit muli ko siyang pinalo. Nung mga sandaling yon, wala akong pakialam kung makasuhan man ako o magalit sa akin ang mga magulang ni Kuya Miguel. Ang importante, mailigtas ko ang aking ate. Sumigaw si ate at nanginginig na napayakap sa kanyang sarili. Bakas ang trauma sa kanyang mga mata. Tila ba hindi na bago sa kanya ang mangyari ang ganun. Kaya naman hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad kong nilapitan ng kapatid ko. Ate, ayos ka lang ba? Huwag mo na sanang sabihin kina nanay at tatay ang nangyari rito. Hindi mo na sana sinaktan pa si Miguel. Hindi ko alam kung babatukan ko ba ang ate ko o ako mismo ang babagok sa ulo ko.
Nasaktan na nga siya't lahat pero itatago pa niya sa mga magulang namin ang lahat ng nangyari sa kanya. Paano niya natitiis ang mga pambubugbog ni Kuya Miguel? Paano niya nagagawang baliwalain at umaktong animo walang nangyari gayong alam naman naming pareho na hindi siya sanay sa ganoong tanawin? Ano bang gusto niya? Hayaan ko na lang si Kuya Miguel? Ate, mawalang galang na po ha. Pero sa tingin ko po, kaya naman pala namimihasa si Kuya Miguel na bugbugin ka dahil hinahayaan niyo lamang siya. Hindi mo man lang pinagtatanggol ang sarili mo. Ano bang gusto mong gawin ko? Ireklamo si Miguel? Angela, asawa ko na siya. Asawa? Ate, hindi ka po niya tinatratong kabiyak niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi kayo kasal. Siguro ate, alila, yan ang role mo sa buhay niya. Kung ako lang po ang makakapag-asawa ng ganyan, sigurado po ako na hihiwalayan ko yan kagad. Sa halip na magalit o singhalan ako, humagulgol si ate. Naaawa ako sa kanya, pero mas nakakaawa siya kung mananatili siya sa bahay nila Kuya Miguel. Inaabuso lang siya nito at hindi pwedeng hindi malaman ni na tatay ang mga ginagawa ng asawa ni ate sa kanya. Hirap na nga siya sa pagkilos Paano na lang kapag nakunan siya? Alam ko sa sarili ko na hinding-hindi ko siya mapapatawad. Sa pilitan kong sinama si ate sa amin pauwi. Hindi na namin nagawa pang ituloy ang pagluluto. Pagod na pagod si ate pagdating namin sa bahay pero nainis pa din ako nang sabihin niya sa akin na wala akong isusumbong sa aming mga magulang. Nang makapagpahinga na ang aking kapatid, ikinuwento ko kina tatay ang nangyari. Gigil na gigil ang aming mga magulang. Hindi sila makapaniwala kung gaano kaamong tupa noon si Kuya Miguel ay siyang kabaliktaran ng naging ugali ng lalaki ngayon. Ni ayaw na nga nila na bumalik pa si Ate Ria sa bahay nila. Kaso lang, kinaumagahan, dumating si Kuya Miguel sa aming bahay. Ria, mahal, pakiusap-kausapin mo ako. Dumungaw ako sa bintana at sinamaan ng tingin si Kuya. Tulog pa si ate, samantalang maagang umalis ang aking mga magulang sa bukid at ako pa lamang ang gising. Kaya ubod ng tapang kong binaba si Kuya at hinablot pa ang itak sa may mesa. Iniumang ko ito kaagad sa kanya. Ang kapal naman po ng mukha mong pumunta pa rito, Kuya Miguel. Hindi naman ikaw ang kailangan ko makausap. Ilabas niyo si Ria. Alam mo kuya, hindi na po siya uuwi sa'yo. Tama na po ang pang-aabuso mo sa kanya. Hindi na tama Sa bagay, sanay ka naman sa ganon hindi ba? Yung makipagbasag ulo. Pero pasensyahan po tayo. Uuwi ka ng mag-isa ngayon. Umalis ka na. Ang tapang mong ipagtabuyan ako Ano bang pinagmamalaki mo? Taas noong lumapit sa akin si Kuya Miguel kaya bago pa siya makagawa ng kahit na anong hakbang para saktan ako ay itinapat ko na sa kanya ang matulis na bahagi ng patalim. Ito po ang pinagmamalaki ko kuya. Bagong hasa lamang ito kaya wag na wag ka pong magkakamali na lumapit o gumawa pa ng eksena dahil hindi po ako mangingiming isaksakto sa'yo nang makaganti naman ako sa ginawa mo sa ate ko. Wala akong ginagawang masama sa kapatid mo Huwag kang engot. Engot? Hindi po ako engot kuya. Sadyang hindi ko lang kayang isakripisyo ang buhay ng ate ko sa'yo. Nagtataka nga ako kung paano mo siya napasagot Hindi ka naman kagwapuhan, hindi ka rin mayaman. Lalong wala ka namang kwenta. Abat, matalas yung dila mo Naging ganito lang naman po ako nang saktan mo ang ate ko O baka naman gusto mong magpatawag pa ako ng pulis? Abat! Bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay para gawaran ako ng sampal, ay umilag ako at sinipa siya sa tiyan. Napaatras si Kuya Miguel pero hindi siya natumba. Nanlisik pang lalo ang kanyang mga mata nang mapansing iilan sa kapitbahay namin ang nakakapansin na sa amin. Isa sa nakiumpok ay si Ate Selena na noon ay hindi kumukurap habang nakatitig sa amin. Kayabang naman kasi nitong si Kuya Miguel Alam kong mahalaga sa kanya ang ego niya kaya hindi niya matatanggap na mapahiya siya sa harapan ng maraming tao. Ang kanina'y sampal na gusto niyang igawad, naging kamauna na nagbabadya na ng malakas na suntok. Ipapatama na lang niya ito sa akin nang mapatigil na naman siya. Isang ginang ang pumagitna sa amin at siya naman ang sinaway. Iho, kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy yan.
Babae ang kaaway mo. Maging patas ka naman. Patas? Bastos ang babaeng yan eh. Sa kasino ka ba? Bakit ka ba nangingialam? Ako si Aling Waning. Isa akong mananambal. Palagi akong napapadalaw dito sa kanila. Pero ngayon lang ako nakatsyempo na may komosyon. Sa katunayan, ako ay kanilang kaibigan. Mananambal? Ano pang ginagawa mo riyan? Manggamot ka na lang. Kesa sa makialam ka pa sa away ng may away. Baka gusto mo ikaw pa ang saktan ko. Sinubukan niyang ibalya si Manang Waning pero nagulat ako nang makitang umusal na ng mga banyagang salita ang ginang. Ilang sandali lang, nagulat ako nang matigil si Kuya Miguel sa kanyang mga bayolenteng galawan. Umatras siya at naging maligalig. Maya-maya pa, dumurugo na ang kanyang ilong na sabay na palipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa matandang si Manang Waning. Anong ginawa niyo sa akin? Mambabarang! Mga alagad ng dilim! Wala po kaming ginagawa sa iyo, kuya. Alam mo naman yon, hindi ba? Nakadrugs ka ba? Mga sinungaling! Baliw ka na po, kuya. Anong sinabi mo? Humanda kayo at babalikan ko kayo. Nagtatakbo na si Kuya Miguel palayo sa amin. Ang mga kapitbahay naman ay kanya-kanya na sa pag-alis. Bakas ang inis sa mga muka habang sinusundan ng tingin si Kuya Miguel. Tahimik na lugar lang kasi ang nayon eh. Hindi sanay sa mga tao na makakita ng kaguluhan. Ayaw nila sa maingay at mga barumbado. Sa katunayan nga niyan, walang makikitang pakalat-kalat na mamamayan sa lahat ng kalsada. Abala sila sa pagtatanim at pag-aasikaso ng kani-kanilang mga hanap buhay. Maging si Ate Selena ay hindi ko na matanaw. Umiiling-iling na lamang ako, dala ng naalala ang ipinakitang katarantaduhan ni Kuya Miguel. Kahit kailan, hindi siya nababagay na tumira dito sa aming baryo. Baka isumpa pa siya ng mga tao. Napatigil na lamang ako sa pagtanaw sa kanya nang tapikin ni Manang Waning ang aking balikat. Huwag mo nang pansinin ang lalaking yon, iha. Pangako, hindi siya makakapasok sa bahay ninyo. Salamat po, Manang Waning. Buti na lang po at dumating kayo. Kung nagkataon po baka kung ano nang ginawa niya sa akin. Ngumiti sabay tango si Manang Waning. Ang totoo niyan, matagal na namin siyang kakilala. Sa kakahuyan sa likod ng aming baryo nakatira ang ginang. Totoong isa siyang mananambal. Higit pa ron, may iba pa siyang alam na bagay na hindi kailanman magugustuhan ng karamihan sa mga tao. Yon ay ang mambarang. Kami lamang ni nanay ang nakakaalam noon, lalo na at malapit naming kaanak ang naging asawa ni Manang Waning noon. Isang sundalong hindi na nakabalik ng buhay dahil isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng iba. Nginitian ko siya tsaka inakay ko papunta sa loob ng bahay. Halina po kayo, Manang Waning. Tuloy po tayo sa bahay namin. Baka pauwi na rin po si nanay. Salamat na lang, iha. Ako'y napadaan lang talaga. Galing ako sa bayan at may binili akong mahalagang sangkap para sa ginagawa kong herbal. Hindi ko nagustuhan ang tagpong bumungad sa akin kaya kinailangan kong mga elam. Pasensya na po talaga. Natural na po yata sa aking bayawang maging barumbado. Sakit po talaga siya sa ulo Hindi na nga namin alam kung anong gagawin sa kanya Kumusta naman ang ate mo? Narito nga po siya sa bahay Hindi ko po siya maiwan sa kanila. Malamang bubugbugin po siya ng kanyang asawa. Abay kawawa naman. Napakasalbahe naman ng lalaking yon. Yun na nga po, Manang Pero si ate mismo, hindi niya po nakikita yun Kahit yata ihulog siya ng asawa niya sa bangin, ayos lang po sa kanya. Marahil nabubulagan lamang ang kapatid mo, iha. Darating ang araw na magigising siya sa kanyang kahibangan. O siya, kailangan ko nang umuwi. Mag-iingat kayo palagi, Salamat po, Manang. Kayo rin po. Ingat po kayo sa pag-uwi. Pumasok ako sa loob ng bahay at naabutang kabababa pa lamang ni ate. Sina tatay at nanay naman nagkatinginan lang. Kadarating lang nila at kanya-kanyang tanggal pa ng suot nilang damit pambukid at bota. Nilapitan ako ni ate. Jella, anong ginawa mo sa labas? Narinig ko ang boses ni Miguel Opo ate, kagagaling niya lang rito kanina. Pinagbantaan ako. Ikaw po ate sinasabi ko sa'yo, huwag mong babalikan ng lalaking yun.
Baka sa susunod sugatan ka na niya at swerte mo na lang talaga kung maaabutan kita. Jella naman, anong nangyari sa pag-uusap ninyo? Nag-away ba kayo? Kailangan ko nang umuwi. Baka nag-aalala na siya sa akin. Si Kuya Miguel? Nag-aalala? Lasing ka ba, ate? Ang taong sinasabi mong nag-aalala sa'yo, binubugbog ka. Natahimik kami nang pumagitna sina nanay at sinaway kaming dalawa. Kesyo kay aga-aga pa raw nagbabangayan na kami. Biglang umiyak si ate at sinabing nakikialam kasi ko sa away nilang mag-asawa. Hayun daw tuloy, nagkakagulo sila. Hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili at sumagot na ako sa kanya. Teka lang po ate ha. Una sa lahat, hindi po ako nakikialam sa away po ninyong mag-asawa. Kung nagkataong wala po ako sa bahay ninyo nung sapilitan kang gawing parausan ng hayop mong asawa, baka po nakunan ka na. Grabe naman yung lalaking yan eh. Naaalala ka lang kapag bumibigat na ang pantog niya. Nagulat ako nang lumagapak ang mga kamay ni ate sa aking pisngi. Sinampal niya ako ng kay lakas. Hindi ako makapaniwala sa kanyang ginawa. Sinubukan kong gumante pero naalala ko, ate ko pa rin siya. At wala sa bokabularyo ko ang sumagot-sagot kay ate na para bang magkaiba na kaming tao. Gayunpaman, tila nayanig ang mundo ko sa kanyang ginawa. May parte sa dibdib ko ang humapde at nakaramdam ng matinding hinampo. Ilang sandali pa, napansin kong nanubig kaagad ang aking mga mata. Sa mahinang boses ay nagsalita ako sa harapan niya. Kung talagang ayaw mong papigil ate, sige na umuwi ka na. Huwag mo lang kaming sisisihin sakali mang may mangyari sa'yo doon ha. Sana wag niyo pong kalilimutan na nagawa ko lang naman po ang bagay na yon dahil nais po kitang ipagtanggol sa kanya. Siguro nga masama si Miguel sa paningin mo, Jella. Hindi mo ako kailanman maiintindihan hanggat hindi ka pa natututong magmahal. Tinalikuran ako kaagad ni Ate Ria. Hindi ko na din siya napigilan pa lalo na at masama ang loob ko sa kanya. Ang sabi pa niya sa akin, wala naman daw akong pakialam kahit ano pa ang pag-awayan nila ni Kuya Miguel dahil sa kanilang mag-asawa na daw ang mga yon. Gustuhin ko man na magalit, alam ko na may punto siya kaya nanahimik na lamang ako. Nalaman ko na lang na bumalik nga si ate sa bahay nila ng asawa niya. Ilang linggo din akong nawala ng balita sa kanya. Ayaw ko man natikisin ang aking kapatid pero pinipilit ko na lamang ang aking sarili. Paano? Wala namang mangyayari na maayos na pag-uusap oras na magkita kami. Siguradong masasaktan lang ako dahil ipagtatanggol pa rin ni Ate Ria ang asawa niya. Alam ko naman na makakahanap pa din siya ng palusot sa lahat ng gagawin nito eh. Isang araw, hindi ko kinaya ang pagtiis ko kay ate. Binubulungan ako ng aking kutob na kailangan ko siyang dalawin. Kaya pagkatapos kong ayusin ang pwesto namin sa gulayan ay nagpunta ako sa bahay nila. Dali-dali pa akong umiwas nang makita kong makakasalubong ko si Kuya Miguel. Buti na lang talaga at hindi yun nangyari. Nang makalagpas na siya sa kalsada, tsaka ako lumabas at tinalunton ang papunta sa bahay nila. Malamang gagala na naman ang barumbado kong bayaw. Ito na ang tamang pagkakataon na madalaw ko si ate na walang asungot. Hindi rin naman kasi kami magkakausap ng maayos kung nariyan si Kuya Miguel. Siguradong hahadlangan nito ang imbitasyon ko na dumalaw sa bahay. Kaasar, kung umasta parang perpekto, hindi naman. Wika ako sabay pasok sa kanilang katamtaman na laking bakuran. Dumiretso na ako sa pinto at kumatok. Kaso lang ilang pagtawag na sa kanyang ginawa ko ay wala namang sumasagot. Maliban pa, may nalalanghap akong amoy na parang nasusunog. Tila ba galing yun sa kanilang lutuan. Unang naramdaman ko noon ay labis na pag-aalala. Ate, nasa loob ka ba? Ate? Jella, ikaw ba yan? Tulong! Nandito ako! Nagulat ako at kinabahan nang marinig ang pagtawag na yun sa akin ni ate. Humihikbi at mukhang nanghihina. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at kaagad kong hinanap ang kapatid ko. Sa may kusina ako siya natagpuan. Nakaupo sa sahig, may dugo sa kanyang hita at mukhang naghahasa na hindi ko alam na literal nga namang totoo. Sa nanlalaking mga mata, pinasadahan ko ang buong kusina at natanaw ang lutuan na may nakasalang nakawali. May apoy pa roon at mukhang sunog na ang mga pinipritong isda.
Napalunok ako at unang nilapitan ng kawali at saka ko yun iniahon. Muli kong binalingan si ate ng tingin. Ate, anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ko. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yun. Nalilito ako kung alin ang uunahin, ang magtanong ba o ang magtawag ng tulong. Sa huli, pinili kong magsisigaw sa labas para makahingi ng tulong. Mabuti na lang at may mga mabubuting taong lumapit sa akin para makiusisa kung anong nangyari at mapadala namin si ate sa ospital. Nanginginig na nakasunod ako sa mga doktor pagdating namin doon. Sinugod si ate sa emergency kaya hindi ako mapakali habang naghihintay sa sasabihing resulta ng doktor. Ilang sandali pa, lumabas ang matandang babae tsaka hinarap ang kaanak ni ate. Kaagad akong tumayo at lumapit sa kanya. Napaiyak na lamang ako nang ibalita sa akin ni Doc na kailangang isesaryan si ate ora mismo. Lalo na't patay na raw ang bata sa kanyang sinapupunan bago pa man ito mailabas. Naapektuhan ng sanggol sa dami ng traumatic experience ni ate dulot ng mapang-abusong pakikipagsiping at pambubugbog. Naging mahina raw ang kapit ni baby kaya naman nauna na itong pumanaw. Ang sabi pa ni Doc, kapag hindi raw natanggal ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay malalason si ate at baka kalaunan sumunod na din sa kanyang namayapang anak. Walang iya ka, Kuya Miguel! Ginawa mong impyerno ang buhay ng ate ko! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya! Umiiyak kong wika. Ikinuyom ko ang palad ko at nakiusap sa ilang kakilalang nakita ko sa ospital na bantayan si ate. Kailangan ko kasing ipaalam sa aming mga magulang ang nangyari sa kanya. Kagaya nga ng inaasahan, umiyak at nataranta si nanay sa nalamang sinapit ni ate. Si tatay naman, hindi namin napigilan at nagtungo talaga sa presinto. Nais niyang ireklamo si Kuya Miguel na siya namang talagang dapat gawin. Makalipas ang pag-aasikaso ng mga doktor kay ate, inilipat na siya sa isang ward. Noon din ay nalaman din namin na dala ng wala sa oras na pagkamatay ng kanyang anak sa sinapupunan, hindi na magiging safe sa kanya ang magbuntis ulit. Aminado ko na naging down si ate ng mga panahong yun. Simula nang magkamalay siya mula sa pagkakaopera sa kanya, palagi na siyang tulala. Kung minsan naman, napapahagulgol na lamang siya ng iyak. Hindi na niya kayang patahimikin mag-isa ang sarili niya na kinailangan pa namin siyang isedate para lang kumalma. Ate, tahan na po. Huwag mo po masyadong dibdibin ang nangyari. Makakasama po yan sa kalusugan mo. Makakasama? Jella, namatay ang anak ko. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Namatay siya nang hindi man lang nasisilayan ng mundo. Ayaw man kitang sisihin, ate. Pero pinagsabihan na po kita hindi ba? Pero sumigi ka pa rin. Bumalik ka pa rin sa kanya. Hindi mo man lang po naisip ang kaligtasan mo. Napayo ko si Ate Ria. Alam kong ng mga sandaling yon, sobra-sobra talaga ang kanyang panlulumo. Umiyak siya, hindi kaagad nagsalita. Halata sa kanyang reaksyon na nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Nung gabing yun, umuwi siyang lasing, yung usual na ginagawa niya. Hinila niya ako kahit nasa kalagitnaan ako ng pagluluto. Tapos ate, binugbog ka na naman po niya? Sinuntok niya ang tiyan ko nang tumanggi akong makipagsiping sa kanya. Sinubukan kong tumakbo pero hinila niya ako. Nagtagumpay po ba siya? Binaboy niya ako. Hindi ko na naramdaman ang haplos at yakap niya sa akin bilang asawa. Yung mga himas niya, puno ng mali siya. Literal na ginawa na niya akong parausan lang. Wala siyang pakialam kahit naiipit o nasasaktan na ang anak namin. Habang pinakikinggan ng mga sinasabi ni ate, gusto ko din magwala. Hindi ko ma-imagine ang karahasang dinanas niya. Kung sakali man sa akin yun mangyari, malamang hindi ko mapapatawad si Kuya Miguel. Baka nga may nagawa na rin ako sa kanya bilang ganti. Sadyang wala talaga siyang puso. Dala ng matinding desperasyon, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Lumapit ako kay Manang Waning at ikinuwento ang mga nangyari. Maging ang matanda ay galit na galit sa kanyang mga nalaman. Iha, ang mga bagay na ito ay hindi natin dapat palagpasin. Kailangan na siyang maturuan ng leksyon.
Pero Manang, huwag po muna. Baka po kapag may nangyaring masama kay Kuya Miguel, otomatiko po kaming mapagbintangan. May hinihintay pa po kaming update sa reklamo namin laban sa kanya. Tsaka na po kapag may ginawa na naman siyang kahit na anong bagay na alam kong makakaapekto kay ate. Alam mo naman na kaya namimihasa yang si Miguel dahil hindi man lang niya binibigyan ng dahilan ng asawa para irespeto siya. Kailangan niyang malaman na nagkamali siya. Huwag mong hintayin na mas lumala pa ang kalagayan ng ate mo. Ano po bang plano niyo, Manang Waning? Halika, sumama ka sa akin. Sumama ako sa kanya sa kakahuyan. Medyo distansya na din ito sa bahay ng ginang pero tiwala naman ako sa kanya. Sa tagal namin siyang nakilala, ni minsan hindi niya kami ginawa ng masama. Siya pa ang palaging nagtatanggol sa amin. Kaya naman hindi na ako nagtanong pa nang humantong kami sa isang tagong sementeryo kung saan ito ay nagsilbing libingan ng mga ninuno ni Manang Waning. Dito nakatira ang aking nag-iisang kapatid na katulad ko, may nalalaman din sa karunungang itim. Kailangan kong kunin ang kanyang mga kagamitan para maisagawa ang bagay na alam nating makakapaghiganti lang sa nangyari kay Ria. Hintayin ko lang po kayo rito. Ayos lang po. Nakita ko siyang nilapitan ng isang puntod na pinalilibutan ng kadena. Para bang kahit wala na ang nakalibing sa parting yun ay kinatatakutan pa din at halos ayaw ng dalawin ng kahit na sino. May mga nakakabit pang papel na may nakasulat na mga ritual. Nakita kong hindi basta nakalibing sa ilalim ng lupa ang kapatid ni Manang Waning. Pormang parehabang kahon ang libingan nito at sa may lapida may susian. Kinuha niya ang kwintas na ang palawit pala ay susi tsaka dinasala ng puntod. Ilang sandali lang, nagsisimula na siyang tanggalin ang pagkakasarado ng lapida. Akala ko nga kabaong na kaagad ang aking makikita eh. Pero nagulat ako nang bumungad sa aking harapan ng isang kahon. Katamtaman lamang ito sa laki, parang 2 beses na malaki sa kahon ng sapatos. Gawa sa kahoy at barnisado. Kinuha niya ang kahon at sinara ang lapida. Kahit hindi ako nagtatanong, nagsalita siya. Kilalang malupit ang aking kapatid noong araw. Isa siyang mambabarang na kinatatakutan ng maraming tao. Literal na salot. Alam mo ba ang ginawa niya, iha? Nilason niya ang buong bayan sa pamamagitan ng panggagamot. Inutusan niya ang lahat ng makakamandag na insekto para lusubin ang lahat ng mamamayang nakatira sa aming bayan. Nakakatakot naman po palang kapatid niyo. Mabait si Wena noon. Isa siyang dating babaylan, marami siyang tinulungan. Kahit minsan wala siyang inuurungan. Lahat ng may sakit ay ginagamot niya. Nakipag-usap sa mga patay, nagsilbing tulay ng mga anito para bigyan ng masaganang ani ang lahat ng taong may malaking palayan at iba pang pataniman. Ngunit sa isang pagkakamali, itinuring siyang salot, kinamuhian, itinaboy. Bakit po, Manang? Ano pong naging pagkakamali niya? Minahal niya ang isang lalaking akala niya ay gagantihan ng inialay niyang pag-ibig. Ginamit lang siya para makuha ang pinakamahalagang likido ng pagkahumaling noong araw, ang tinatawag ngayong gayuma. Bakit naman po yun ginawa ng lalaki? Tsaka hindi po ba pwede naman niyang kausapin po ang kapatid mo para po bigyan siya ng gayuma? Hindi yun ganon noong araw, iha. Ang mga gayuma ay hindi basta binibigay, lalo pat naniniwala si Wena sa tunay na pag-ibig. Para sa kanya, sagrado ang mga ito. At ang gayuma, hindi talaga para magkagusto lang basta ang isang lalaki o babae sa taong nais niyang makasama. Ito ay panghumaling lamang sa mga mag-aasawang nawawalan na ng gana na makipagsiping sa isa't isa. Uso noon ang ipinagkakasundo ang kahit sino sa hindi nila kakilala. Kapag sumapit na ang pulot gata, nagkakailangan ng mga bagong kasal. Dito binibigay ng babaylan ng gayuma nang sa gayon maging mainit ang gabi ng mga bagong mag-asawa. Base po sa kwento nyo, binata ang lalaking gusto ng kapatid po nyo. Paanong naatim niya nakuhanin ng gayuma na tinatago ni Manang Wena? Dala ng desperasyon. Akala niya magtatagumpay siya at mapapaibig nga ang babaeng mapapainom niya ng gayuma. Pero nagkamali siya, iha. Nabaliw sa kanya ang babaeng kanyang minamahal. Umabot sa punto na
Maging siya ay tinangka ng saktan. Nagmistulang halimaw ang babae, kaya naman nagulat ang mag-anak at kapamilya nito. Nang kausapin nila ang lalaki, ibinintang nito sa aking kapatid ang pagbibigay ng gayuma kahit hindi naman niya yun ginawa. Dito na nagsimula ang trahedya sa aming pamilya. Nasapo ko ang dibdib ko sa labis na lungkot at takot. Nagmahal lang ang kapatid ni Manang Waning. Bakit kailangan siyang masaktan at ipagtabuyan? Ang masakit pa roon, pati ang mga taong tinulungan niya ay hindi man lang inalala lahat ng kabutihang ginawa niya. Muli akong humarap kay Manang Waning. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata. Naaalala ko po, para pala siyang si ate. Bulag sa pagmamahal. Kaso lang sumobra na po yung sa kapatid ko eh. Kahit kasi alam niyang masakit na, nagtitiis pa rin siya. Ang taong labis na nasaktan, kalauna nabubulagan. Minsan, hindi na matukoy kung tama o mali pa ba ang kanilang ginagawa. Lalo na't ang dahilan ng kanilang kasawian ay ang mga taong pinag-aalayan nila ng lahat-lahat. Masakit lang sa parte ko na kailangan masaksihan ko ang kamatayan ng aking nakatatandang kapatid para malaman kong hindi lahat ng pagmamahal ay perpekto. Ano po bang eksaktong nangyari po sa inyo noong araw na yon, Manang? Huminga ng malalim si Manang Waning. Napansin kong naging malumbay na naman ang kanyang muka kaya nakaramdam ako ng awa sa kanya. Siguro hindi naging madali ang pinagdaanan niya. Isang normal na araw lang yon para sa amin. Ang aming mga magulang ay nagtatanim ng gulay sa bakuran. Ako naman ay naglalaro habang si Wena naman ay nagsasampay. Biglang dumating ang taong bayan sa pangunguna ng kapitan at dinakip nila ang aking ate. Maging ang aking mga magulang na noon ay takang-taka, sinubukang pigilan ng mga tao pero brutal lamang silang pinatay at sinunog ang aming bahay. Nakaligtas ako noon dahil nauna na akong pinatakbo ni Wena. Ano po ang ginawa sa kanya? Dinala siya sa plaza. Pinahirapan. Nagawa ko lang siyang patakasin kaya nakatakbo kami papunta sa kagubatan. Sa kalalayo namin, nakarating kami sa lugar na ito. Kaso lang masyado nang nanghihina si Wena noon. Ang mga mambabarang parang aswang din. May bertud na kailangang ipamana para makapamahinga sila nang hindi na naghihingalo pa. At ipinasa niya ito sa akin. Kasama ang mga bagay sa loob ng kahon na ito na akala ko ay hindi ko na magagamit pa. Pero dahil po kay ate, gagawin niyo po, Manang? Ginagawa ko ito para sa lahat, Iha. Ayokong may nakikitang nasasaktan sa pag-ibig. Naaalala ko ang aking kapatid at ang mga sakripisyo niya. Wika ni Manang Waning. Wala akong nagawa nang isara na niya ulit ang lapida at ikabit ang kadena. Saglit pa siyang nagdasal hanggang sayayain na niya akong umuwi. Wala kaming eksaktong napag-usapan sa kung ano ba talaga ang binabalak ni Manang Waning. Ang alam ko lang, gagamitin niya ang mga bagay na yon laban sa aking bayaw. Kinagabihan, bumalik ako sa ospital. Sumama ang loob ko nang makita si ate na kausap na naman ang walang iya niyang asawa. Talagang nagawa pa ng lalaking dalawin ng kapatid ko, gayong siya ang dahilan kung bakit siya nakunan. Dala ng matinding galit, padabog akong lumapit sa kinaroroonan nilang dalawa. Anong ginagawa mo rito? Kumalma ka, Jella. Nagpunta lang ako rito para kausapin ang ate mo. Humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko naman ginusto ang nangyari sa ate mo. Hindi ginusto? Lasing ka ba? Sinuntok mo ang ate ko. Sinaktan mo siya at kahit alam mong duguan na siya at naghihingalo, iniwan mo pa rin siya. Hindi mo man lang siya dinala sa ospital. Natakot ako. Nataranta. Yun lang yun. Hindi na kita dapat ginagalang eh. Kasi wala ka namang pakialam sa ate ko. Bakit ka ba nandito? Ano, kukunin mo na naman siya? Huwag ka nang umasa pa. Hindi yun sa ganun. Gusto ko lang pakiusapan si Rhea na iatras ang demanda laban sa akin. Aba, ang galing mo rin ano. Mananakit ka ng kapwa tapos kapag nagreklamo sila, kokontrolin mo pa? Simula nang madatnan ko siya sa loob ng ward ay hindi na talaga maganda ang timpla ng pakiramdam ko.
Kaya naman kahit si ate na alam kong nadadala ko sa mga salita noon, hindi gaanong makaawat ngayon. Tanging paghawak lang sa kamay ko at kaunting pakiusap ang nagagawa niya ngayon. Angela, please, tama na. Hindi ate, alam niyang may reklamo laban sa kanya kasi hindi ikaw ang nakalista na nagpadala ng report sa pulis kundi si tatay. Takot siyang makulong kaya nagpapanggap siyang mabuting anghel ngayon. Kapag nagpadala ka sa mga paawa niya at inurong natin ng demanda, babalik sa dati ang hayop na yan. Talagang sasaktan ka niya. Angela, pagod na ako. Baka naman pwedeng hayaan na muna natin siya. Baka ito ang paraan para magbago pa ang kuya mo. Hindi ko po siya kuya, ate. Tsaka bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Gusto mo na ba talagang mamatay, ate? Hayaan mo nga kami mag-uusap ni Rhea, ha, Jella? Hindi ka nakakatulong eh. Ikaw ang hindi nakakatulong. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo eh. Umalis ka na nga dito. Kapag nagtagal ka pa, ipapakaladkad kita sa pulis. Banta ko sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin tsaka tumingin kay ate bago umalis. Nakahinga lang ako ng maluwag nang wala na siya. Alam kong masyadong mabait si ate, pero hindi na niya dapat binibigyan ng tsansa ang mga kagaya ni Kuya Miguel. Siguradong pasakit at problema lang ang ibibigay nito sa kanya. Kaya sana lang talaga matuto siyang iwasan ng lalaking yun. Tutal hindi naman sila kasal kaya malinaw na wala silang nilalabag na sakramento ng pag-aasawa sa gagawin niya. Sa totoo lang, si Kuya Miguel pa nga dapat ang may kahaharapin na parusa sa ginawa sa kanya. Salamat na lang nakasurvive sa loob ng 5 araw si ate sa ospital. Naka-wheelchair siya nang mailabas namin sa pagamutan at diniretso na sa aming bahay. Dahil sa nangyari sa kanila ni Kuya Miguel, kami na mismong pamilya niya ang nagbawal sa kanya na makipagkita sa lalaki. Dala ng mga kwento ng kapitbahay, iilang statement namin at ng mismong records ni ate sa ospital na ipakulong namin si Kuya Miguel. Magdurusa siya ng mahigit 10 taon sa kulungan na ikinahinga namin ng maluwag. Kaso lang, hindi namin akalain na kasabay ng pagkakakulong niya ay may nangyaring kakilakilabot sa kanya. Hapon na yun ang umiiyak na umuwi si ate. Kahit ilang beses namin siyang pagsabihan ay hindi siya maawat. Talagang dinadalaw pa niya si Kuya Miguel sa kulungan. Wala yung palta. Hindi man araw-araw pero ginagawa naman niya yun kada linggo. Nang araw na yun, nagtaka ko nang mangiyak-ngiyak si ate. Hindi ko tuloy napigilang magtanong. Ate, mukhang masama ang mood mo ah. May nangyari ba sa pagkikita niyo ni Kuya Miguel? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo ang bagay na ito. Alam ko naman kasi na matutuwa ka lang sa ibabalita ko eh. Pero si Kuya Miguel mo kasi may nangyayaring kakaiba sa kulungan. Bakit ate? Naging pasaway ba siya doon? O binugbog ng mga kapreso niya? Hindi siya ang nambugbog ng preso, Jella. Siya ang kinatatakutan ng mga preso sa kadahilan ng isa sa mga kakosa niyang inatake niya at tinanggalan niya ng tenga. Kinain niya ito sa harapan ng mga kapwa niya bilanggo. Sus, nagtaka ka pa ate. Alam naman po natin na barumbado at tarantado na talaga yung si Kuya Miguel. Malay natin, pinapakita niya lang ang tunay niyang kulay sa kulungan. Mabuti na rin yun nang hindi na siya makalabas pa doon. Hindi yun ang ikinatatakot ko, Jella. Hindi nga ako pinapalapit ng mga pulis sa kanya. Pero galit na galit siya nang makita ako. Sa katunayan ay nagbanta siya sa akin. Humanda raw ako. Babalik siya kapag nakatakas siya sa kulungan. Sabi naman ng mga pulis, lumalala raw si Miguel kahit pa ilagay siya sa Bartolina. Para siyang sinasaniban. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni ate. Ayoko ding lamunin ng konsensya ang puso ko. Dapat lang naman kasing makulong si kuya eh. Alangan namang saka lang namin gagawin ang bagay na yun kung sinaktan niya at napuruhan ng todo si ate. Hindi naman pwede yun. Ganun pa man, nagduda ako na baka may ginawang hindi maganda si Manang Waning kaya naman kinaumagahan ay sumadya ako sa bahay niya. Mabuti na lang naroon ang matanda. Unang pagkakataon na nakita ko siyang gumagamit ng mga bagay na nagmula sa kahon ng kanyang yumaong kapatid na si Manang Wena. Itim na kandila, libreto, manika at karayom. May bungo pa ng tao sa may altar na ayon dito ay bungo raw ng namayapa niyang kapatid.
Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kinausap ko siya kaagad nang makapasok. Manang Waning, may kinalaman po ba kayo sa nangyayari kay Kuya Miguel? Kung ang pagkabaliw niya ang tinutukoy mo, hindi ako ang may kagagawan nun, Iha. Wala pa akong ginagawang hakbang para gantihan si Miguel sa ginawa niya sa ate mo. Para daw po kasing nabaliw si Kuya Miguel, Manang. Iba ang kanyang kinikilos. Naging bayolente siya. Madalas pang tulala. Tapos pinakabrutal niyang ginawa ay kinain niyang tenga ng isa sa mga kasamahan niyang preso. Kung ganon, malinaw na may iba nga sa kanya. Baka may ibang kumokontrol sa kanya, Iha. Kailangan nating isagawa ang pagtatawas para malaman natin kaagad. Baka naman po may ibang nagagalit kay Kuya Miguel, Manang. Yan ang sigurado. Sa pangit ba naman ng kanyang ugali talagang imposibleng walang magagalit sa kanya. Sa totoo lang, natutuwa ako sa naging resulta ng pagkakakulong ni Kuya Miguel. Dati kasi puro kayabangan lang ang naririnig ko sa kanya. Wala naman siyang trabaho, ni walang matinong mapagkakakitaan na pwede niyang ibuhay kay ate. Kaya nasabi kong buti nga sa kanya kung talagang nabaliw na siya dahil may ibang nagiging dahilan noon. Kaso lang naiintriga ako sa kung sino man na may kakayahang kontrolin ang pag-iisip ni Kuya. Sabi nga nila, malakas na uri ng mambabarang daw ang ganon. Nang mga sumunod na linggo, nagtungo na naman si ate sa kulungan para dalawin si Kuya Miguel. Sa pagkakataong ito, sumama na ako at hindi ako makapaniwala sa nangyari. Bumungad sa amin ang kalunos-lunos na kalagayan ni Kuya. Nakaratay siya sa higaan at mukhang may mataas na lagnat. Kahit pa nga may mga kasamahan siya sa selda, ni walang sino man ang nais na mapalapit sa kanya. Pinasadahan ko ng tingin ang sitwasyon ni Kuya Miguel. Hindi lang basta lagnat ang meron siya, kundi tila napaso na din ang kanyang balat. Kapag kumukulubot ang mga ito, ay tsaka naman natutuklap na parang plastik. Pero may mabahong amoy at mamasa-masa na sa tingin ko ay nana. Hindi napigilan ni Ate Ria ang umiyak nang magkaharap sila. Diyos ko, Miguel, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Pakiusap, palabasin niyo ako rito. Lalala lang ang kalagayan ko sa lugar na ito. Hindi ko alam kung pwede ba yung pakiusap mo, Miguel. Nakapagdesisyon na kasi ang korte. Wala akong pakialam sa desisyon nila. Ang sa akin lang, matutulungan mo ba ako? Hayaan mo na lang ba ako na mamatay dito? Kasalanan ko ba kung bakit ka nariyan? Sino bang nanakit? Sino bang gumawa ng masama? Sa labis kong gulat ay nanlisik ang mga mata ni Ate Ria. Ginawaran niya ng masamang tingin si Kuya Miguel na kahit minsan ay hindi ko inakala na magagawa niya. Basta iba talaga ang kutob ko ngayong nagkaharap na sila. Parang biglang may nagbago kay ate. Napahawak tuloy ako sa kanyang braso nang ilapit pa niya ang kanyang muka sa rehas. Ang tagal kong nagtiis sa'yo, hayop ka. Kahit magmukha na akong tanga sa harapan ng iba, kahit nawawalan na ng respeto sa akin ang kapatid ko, pinili pa rin kita. Pero anong ginawa mo? Wala kang kasing sama, Miguel. Ate? Inalo ko siya nang makita kong basta na lamang siyang humagulgol. Nararamdaman ko ang matinding bigat na dinadala ni ate at sa totoo lang ayaw ko sa feeling na ito. Hindi ako mapakali, lalong hindi ko matagalan ang pagdurusa niya. Hinila ko si ate at pinakiusapan na umuwi na lamang kami. Nagpatianod naman siya sa akin. Hinayaan niya ako na akayin ko siya palabas. Pag-uwi sa bahay, hinayaan ko siya munang maupo sa sala. Siya lang ang mag-isa. Nagpaalam ako na pupunta sa kusina para kumuha ng tubig, pero palihim ko siyang sinilip. Kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha niya, mula sa malungkot hanggang sa maging karimari-marim. Maya-maya ay nakasisindak at nagbabanta na ng lagim. Ngumingisi na si ate nang mag-isa. Ilang sandali pa, narinig ko siyang nagsasalita ng mag-isa. Matagal akong nagtiis. Hinayaan kitang babuyin ako. Sirain ang pagkatao ko. Hayop ka, Miguel. Mamamatay ka sa bilangguan kasama ng sakit mo. Aniya at naikuyumpa ang palad sa labis na panggigigil. Nagmadali tuloy ako sa paglapit sa kanya. Nagtataka ang aking mga tingin. Ate, ayos ka lang po ba?
Tanong ko sa kanya. Nagulat naman si ate at agarang pinalis ang luha sa kanyang mga mata. Para siyang nabigla sa pagdating ko. Kay bilis ding nagbago ng reaksyon niya. Jella, kanina ka pa ba riyan? Ngayon lang naman ate. Narinig ko lang po kasi na may kausap ka eh. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Jella. Huwag mo lang akong pansinin. O siya, magluto ka na ng hapunan ha. May lalakarin lang ako saglit. Pero ate, saan ka pupunta? Lumingon sa akin si Ate Ria. Hindi makapaniwala ang kanyang reaksyon. Gusto ko lang maglakad-lakad, papahangin. Kailangan ko pa ba ang pagpayag mo? Nako, hindi naman po ate. Siyempre baka kasi kailangan mo ng kasama. Huwag kang mag-alala. Kaya kong mag-isa. Kinaya ko nga noon eh. Kakayanin ko rin ngayon. Hindi ako nakasagot sa tinuran niya. Gayunpaman, hindi talaga ako nilulubayan ng aking kutob na baka may gagawin siyang hindi kaaya-aya. Kaya naman kahit alam kong ikagagalit niya ito, palihim ko siyang sinundan. Nagtaka ako kung bakit sa pamilyar na dating lupain ni Aling Bebang siya nagtungo. Wala namang ibang nakatira doon kundi si Ate Selena, ang dayo. Sa pagkakaalam ko, hindi naman sila close. Kaya anong gagawin niya doon? Walang imik na hinayaan ko si ate habang tahimik lang ako na binabantayan ng bawat galaw niya. Nagulat na lang ako nang tila ba alam ng nakatira sa loob ng bahay ang pagpunta ni ate dahil sumalubong kaagad sa kanya si Ate Selena sa may pinto. Niyakap niya ang kapatid ko at medyo tumalim ang mga mata nang ilibot niya ang tingin sa bandang kinaroroonan ko. Para bang naaamoy niya ang ginawang pagsunod ko. Hindi naman ako nagpatinag at nanatiling nakatago. Kaibigan, kamusta ka na? Ayos lang ako, Selena. Ikaw, kamusta ka dito? Walang kasing saya. Ano, nagkita na ba kayo ng iyong asawa? Oo, at may resulta na ang ginawa mo sa kanya. Sana lang mas lumala pa siya. Talaga ba? Gusto mong gawin natin ang ikalawang hakbang para pahirapan siya? Saglit na tumahimik si ate tsaka ngumiti kay Selena. Kailangan, para malaman niya kung ano ba talaga ang ginawa niya sa akin. Kailangan siyang mamatay, Selena. Kung ganon, kailangan na nating isagawa ang ikalawang hakbang ng barang. Napasinghap ako sa aking narinig. Hindi ko lubos akalain na makakarinig ako ng ganito. Nakakatakot. Alam ko na nasanay ako sa ginagawa ni Manang Waning. Pero si Ate Selena, mas matindi ang parusa. Tuluyan nang pumasok si Ate Ria sa bahay ni Ate Selena. Dito na ako nakahanap ng paraan para mas makalapit sa bahay na napagtagumpayan ko naman. Sumilip ako sa bintana sa parting hindi nila ako mapapansin. Ang sumunod na tagpo ang nagpatulala sa akin. Nakita kong nagdarasal ng hindi maintindihang lengguwahe si Ate Selena habang nakadipa naman si Ate Ria. May hawak na punyalang una at hiniwa niya ang palad ng aking kapatid. Napaigik si ate at hinayaang pumatak ang kanyang dugo na agaran namang tinipon ni Ate Selena sa isang baso. Kinilabutan ako ng husto kaya naman hindi ko na tinapos ang aking nakikita. Kaagad akong umalis. Halos takbuhin ko ang distansya ng bakuran ni na Ate Selena, wag lang akong mapansin. Sobra akong natatakot. Hindi ko akalain na may masasaksihan akong ganun. Ang nangyari, humantong ako sa bahay ni Manang Waning at sinasalaysay ang aking mga nakikita. Napakarami niyang garapon sa loob ng bahay, Manang. Lahat ng yun may mga laman. Kung hindi man lang mga kakaibang kulay ng likido, ay mga uri ng insekto na alam kong labis na katatakutan ng sinumang makakakita nun. Kung ganon, kailangan nating mag-iingat. Hindi normal na kapangyarihang itim ang gamit lang ng nasabing babae. Nakasisiguro ako, may anito siya na pinag-aalayan niya ng dugo, kaya matindi ang naigawan niyang barang kay Miguel. Kung sino man siya, hindi ako makapaniwala na kaya niyang tulungan si ate nang wala pa man tayong ginagawa. Hindi na natin kailangan mag-aksaya ng panahon. Isagawa na natin ang pagpapalipad hangin ngayon. Kahit ang kapatid ko ay isang mambabarang, ni minsan ay hindi niya itinuro sa akin na gawing laro ang tungkol sa barang. Kailangan may sapat na dahilan para gawin ito. Tumango ako sa tinuran ni Manang Waning. Wala namang nalalaman si Ate Selena sa mga nangyayari sa buhay namin.
Kaya bakit siya makikisali sa away ni na Ate Ria at Kuya Miguel? Hindi ko din mapapaniwalaan si ate kung isasalaysay niya kay Ate Selena ang lahat ng yun, lalo na at sa akin nga tinatago niya ang bawat pagkakasala ni Kuya Miguel sa kanya. Kumuha ka ng palanggana, iha. Pagkatapos ilagay mo doon ang lubid na nasa sulok. Opo, Manang Waning. Dinampot ko ang lubid at nilagay sa planggana. Nagulat ako ng dasalan nito ni Manang Waning. Ako naman ay nasa tabi lang at tahimik siyang pinagmamasdan. Minwestrahan niya akong pumikit kaya ginawa ko naman. Lalo na at siya din ay ganoon ang ginawa. Kaso lang dala ng kuryosidad, napadilat ako. Nagimbal ako dahil kitang-kita ko kung paano umangat ng mag-isang lubid at nagkabuhol-buhol. Masalimuot yun na kahit ilang beses pang putulin ay hindi na babalik sa dati. Sa pagdilat ni Manang Waning, agaran akong pumikit. Pinagpapawisan ako ng malapot. Hindi ko alam kung siya ba ang may kagagawan nun o ang mambabarang. Dumilat din kasi ako kaagad nang tawagin ni Manang ang aking pangalan. Iha, Angela, lumapit ka rito. Opo, Manang. Ang pagkakabuhol ng pising yan ay kagagawa ng mambabarang. Pero may natuklasan ako. Hindi lang si Selena ang nagbuhol niyan. Matibay ang pagkakatali at mukhang wala ng tanggalan dahil may bakas ng dugo ni Ria sa lubid. Otomatiko akong napayuko sa lubid at natutob ang bibig nang makitang may kulay pulang patak-patak sa pisi. Mukhang ngayon lang pinatak. Muli akong napatingala kay Manang Waning. Manang, ano pong ibig sabihin yan? Matagal na akong mananambal, iha. At minsan gumagamit din ako ng barang. Pero bawat kagaya ko ay may kanya-kanyang expertise sa karamdamang inilalagay namin sa tao. Ang masasabi ko lang, magaling si Selena. Ginamit niya ang dugo ni Ria para walang makatanggal sa pagkakabuhol ng pisi. Parang pinagbuklod hanggang kamatayan. Nalinlang si Ria ng babaeng yun. Hindi niya alam na oras na mamatay si Miguel sa sumpang ito. Susunod na ang kapatid mo. Hindi niya magagawang tanggalin ang buhok na nilikha ni Selena. Magsasama sila sa kamatayan. Kinilabutan ako sa sinabi ni Manang Waning. Sa totoo lang, hindi ko akalaing maririnig ko ang mga katagang ito mula sa kanya. Sabi pa ni Manang, nangungulekta si Selena ng kaluluwa para ialay sa kanyang anito, para bigyan pa siya ng kapangyarihang itim na kahit siya mismong mula sa lahi ng babaylan ay hindi kayang labanan. Kahit kasi naging masama ang kanyang ate noon ay hindi niya itinatangging isa sila sa mga klase ng taong puting kapangyarihan ang ginagamit. Kabaliktaran nito ang taglay ni Selena na mas malakas, mas bayolente at mas nakakatakot. Umuwi ako sa bahay pagkatapos. Inisip ko kung matibay na ba talaga ang pagkakakilala ko kay Ate Selena dahil hindi ko inaasahan na may mga kakayahan pala siyang ganito. Hindi ko man lang ito napansin nung una. Hindi mapakali, kinausap ko si ate. Ate, kung ano man yan ayokong pag-usapan. Ate, ano bang binayad mo kay Ate Selena? Bakit ka nakipagkasundo sa kanya? Bakit mo tinatanong sa akin yan, Jella? Hindi ba dapat maging masaya ka na lang? Pero ate, nasaktan ako sa ginawa sa akin ni Miguel, Jella. Mahal ko siya. Pero mas minahal ko ang aking anak. Hindi ko matanggap na wala na siya ngayon. Kulang ang parusang kamatayan sa ginawa ni Miguel. Pero ate, bakit? Nagbigay ka ng dugo kay Ate Selena eh. Alam mo bang gagamitin niya yun para ikaw naman ang patayin? Lumingon sa akin si ate. Kinilabutan ako sa paraan ng pagkakangisi niya. Para bang hindi na siyang kausap ko. Mula noon, nagkukulong na siya palagi sa kwarto. Mag-alala man kami ni nanay at tatay sa kanya ay wala naman kaming magawa. Ayaw niya kaming pagbuksan. Lumalabas lang siya kung gusto niya. Sa paglipas ng mga araw, nababalitaan ko ang paglalapan ng sobra ng kalagayan ni Kuya Miguel. Ang totoo po niyan, naaagnas na siya kahit buhay pa. Niwala na sa mga kapwa niya preso ang nagtangkang lumapit sa kanya. Lahat hinusgahan siya at inakalang may malalang karamdaman. Pero ako, alam ko kung anong nangyayari kay kuya. At sa totoo lang, napawi ang galit ko sa mga nangyayari sa kanya. Kahit pa kasi ganun ang ginawa niya kay ate,
Sobra-sobra naman ang naging ganti sa kanya. Isang araw, naisip kong dalawin si Kuya Miguel. Kahit nakaratay na lang siya sa higaan, pwede ko pa naman siyang dalawin. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon, lalo na at hindi pa napapansin ni ate ang mga ginagawa ko. Halos maiyak ako nang makita si Kuya. Malayong malayo na siya sa Kuya Miguel na dating aking nakakaaway. Payat ang kanyang katawan, marami ng sugat. Namamaho, nilalangaw at nakasusulasok ang amoy. Talagang nakakahilo kapag tinangkang lumapit ang kahit sino sa kanya. Pero ako, tinapangan ko ang loob ko at gumamit ng may kakapalang face mask para makausap lang si Kuya. Noong una, ayaw pa niyang makausap ako. Pero sa katagalan, ibinaba niya ang pride at hinarap ako. Buti na lang sa pagkakataong yun, may iilang bilanggurin ang naawa sa kanya. Wala naman kasing nag-aalaga sa kanya. In fact, naabutan ko si Kuya na sinusubuan ng pagkain ng kapwa niya preso. Hindi na kasi siya makatayo noon. Nabulok na ng tuluyan ng mga paa niya. Wala namang magawa ang pamilya ni Kuya dahil nakapagdesisyon na ang korte. Kahit umapila pa sila ay matibay ang ebidensya laban sa kanya. Kaya wala siyang magagawa kundi ang magdusa. Lalo na ngayon, nalaman kong inabandona na siya ng tuluyan at pinabayaan na ng kanyang pamilya. Kuya Miguel? Jella, patawarin niyo ko. Pakisabi sa ate mo, sorry sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Kuya. Nakakatawa lang Kung kailan malala na ang karamdaman ko, saka ko pa napagtanto ang lahat ng pagkakamali ko. Sinaktan ko si Rhea. Pinatay ko pa ang anak namin. Napakasama kong ama. Umiyak si Kuya sa aking harapan. Sa totoo lang naaawa ako sa kanya, pero hindi ko maaatim na tingnan siyang lumuluha. Sumasabay kasi sa paglabas sa kanyang mga mata ang nana na hindi ko alam kung saan ba nanggagaling. Maski kamay niyang nagtatangkang punasan ng kanyang mata ay nakakatakot dahil nagsisilaylayan ng mga kuko na para bang natatanggal na din sa kanyang mga daliri. As in sobrang nakakapanindig balahibo talaga ang nangyari sa kanya. Huminga ako ng malalim tsaka nagsalita. Hindi ko po sasabihin na wala kang kasalanan, Kuya. Choice mo yan eh. Ang sa akin lang, hindi ka dapat nagdurusa ng ganyan. Yung makulong ka na nga sapat na. Pero ang nangyari sa'yo mas matindi pa. Nagdurusa ka dito dahil sa kasalanan mo. Tapos may karamdaman ka pa. Ang masakit pa dun, walang pamilyang nagpakita man lang para suportahan ka. Kung may hiling man ako ngayon, yun ay ang mapadali ang pagkamatay ko. Ayoko na magdusa, Jella. Hirap na ako. Patawarin mo rin ako. Hindi ako naging magandang ehemplo bilang kuya sa'yo. Karahasan at kasamaan ang ipinakita ko. Walang araw na hindi kita binulyawan. Kaya karapat-dapat lang sa akin ito. Kuya, walang sino man ang may karapatan na magdusa ng ganito. Tanging masasabi ko lang po humingi na rin kayo ng kapatawaran sa Diyos. Ihingi mo ng tawad ang mga naging kasalanan mo po, Kuya. Tapos patawarin mo ang sarili mo. Dahil kung ako ang tatanungin mo, pinapatawad ka na po namin. Tipid man ay ngumiti pa din si Kuya. Nagpasalamat siya at nakiusap na kung pwede ko daw bang dalhan siya ng Biblia. Hindi ko naman po siya magawang tanggihan, kaya pinagbigyan ko ang gusto ni Kuya. Dinalhan ko siya ng Biblia pati na ng rosaryo nang sunod akong makadalaw sa kanya. Nalaman ko na lang na ginugol niya ang mga nalalabi niyang araw sa pagdarasal. Dahil pagsapit ng August 24, 1982 sa alas 10 ng umaga, pumanaw si Kuya Miguel. Kwento ng presong nag-alaga sa kanya, naabutan nila ang bangkay nito na yakap-yakap ang Biblia na binigay ko sa kanya. Aaminin ko, napaiyak ako sa aking mga nalaman. Magkasama kami ni Manang Waning nang dumalaw sa kanya noon at nalaman ang masaklap na balita. Nalungkot ako kahit papaano. Sa katunayan, ibinalita ko kay ate ang nangyari. Nanatiling tulala si ate pero pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi tuloy ako nakatiis. Sinugod ko si Ate Selena sa bahay niya. Ate Selena, lumabas ka dyan sa bahay mo!
Kinalampag ko ang pinto ng bahay. Medyo luma na ito, dala ng ito pa din ang bahay na iniwan ni na Aling Bebang noon, pero alam kong matibay pa ang pinto. Minsan na akong nakapasok doon dahil mahilig mag-imbita noon si Aling Bebang tuwing may nagse-celebrate noon ng kaarawan sa pamilya niya. Ngayong si Ate Selena na ang may-ari ng buong lugar, tahimik pa ito sa sementeryo. Kahit nga yata insekto takot na mapagawi sa bahay niya. Ipinagpatuloy ko ang pagtawag sa kanya. Hindi kasi matatapos ang lahat ng ito kung hindi ko siya kakausapin. Ate Selena, ano ba? Kailangan ko bang sirain itong pintuan mo para lang kausapin mo ko? Alam kong nasa loob ka, kaya wag kang umastang inosente. Mas lalo kong nilakasan ang pagkatok na tutulig na sa tenga niya. Maya-maya lang, bumukas ang pinto. Isang kakaibang Selena ang humarap sa akin. Anong kailangan mo? Itigil mo na yung ginagawa mo. Nakapatay ka na. May naiaalay ka na sa mga anito mo. Baka naman pwedeng lubayan mo na ang kapatid ko. Bakit ko naman gagawin yun? Siyang lumapit sa akin, siya ang nakiusap at sarili niyang desisyon na ibigay sa akin ang dugo niya. Tsaka hindi ko na isasauli ang lahat ng binigay niya sa akin. Siya ang alay, Angela. Inialay niya ang sarili para magantihan ang walang yanyang asawa. Ginawa niyang parausan, oo, pero may ganti na kami para kay Kuya Miguel. Sapat na ang makulong siya, pagbayaran ng mga kasalanan niya. Para sa ate mo, hindi ito sapat. Maliban sa kamatayan ni Miguel, may kapalit yon. Anong kapalit? Buhayin ang anak niya. Mas lalo akong kinilabutan sa aking mga nalaman. Hindi ko alam kung paano ba ako magre-react sa sinabi ni Ate Selena. Naghugas kami na ang mambabarang. Hindi ko naman pwedeng utusan si Manang Waning na ibalik kay Ate Selena ang sumpa dahil hindi ang babae ang maapektuhan kundi si ate. Nanlumo ako at umuwi sa bahay. Pagdating doon, halos maiyak ako nang makita si Ate Ria na masahol pa sa lantang gulay na binabantayan ni nanay. Naging ganun na siya simula nang mamatay si Kuya Miguel. Ate, bakit mo naman ginawa yun? Gusto ko lang naman makita ng pamangkin mo ang mundo, Jella. Ate, bakit sa ganitong paraan? Hindi mo ba alam na nakikipagkasundo ka kay Satanas? Malaking kasalanan ang ginawa mo, ate. Umiyak si ate at parang sanggol na yumupkop sa kanyang kama. Alam kong nagsisisi siya, pero huli na para gawin yun. Nakapatay na siya. Hindi na din niya pwedeng bawiin ang napagkasunduan nila ni Ate Selena. Ako ang nag-aalala sa nagiging kalagayan niya ngayon. Malubha na si ate. Kung ano ang dinanas ni Kuya Miguel, ganun din ang sa kanya. Nakakaiyak lang dahil kahit ilang beses namin siyang ibalik sa ospital, malinis ang kanyang kalusugan at walang findings ang mga doktor. Muli, kinausap ko si Manang Waning. Noong mga sandaling yun, desidido na akong gawin ang kahit na ano. Maawa ka naman kay ate, Manang. Tulungan mo kami. Huwag kang mag-alala. May naisip akong ibang paraan para mahinto natin ang pagkalat ng sumpa sa buong katawan ni Rhea. Wika niya sa akin habang pareho kaming nakatunghay sa nakakadiring tanawin na nakikita namin sa katawan ni ate. Nabubulok na siya, hindi lang sa binti at mga braso pero maging sa kanyang buong katawan. Lumalaki din ang kanyang tiyan. Parang may bukol na tumubo at nakakatakot pa dahil may gumagalaw na kung anong bagay doon. Pumikit si Manang Waning at saglit na nawala sa kamalayan. Napansin kong para siyang nalipat sa ibang lugar kahit narito lang naman ako sa tabi niya. Maya-maya pa, nanginginig na dumilat siya sa akin. Hanapin mo ang sanggol, iha! Ito ang kailangan nating puksain para matanggal ang sumpa. Sanggol? Ang nalaglag na sanggol ni Rhea. Dito nagsimula ang lahat. Tinago ito ni Selena. Ginamit niyang panlinlang para ialay ni Rhea ang kanyang dugo at kaluluwa. Pero mabubuhay po ba talaga ang sanggol? Oo, mabubuhay. Pero hindi ito magiging normal. Magiging isa na siyang alagad ng kadiliman. Diyos ko, yun ang katotohanan, iha. Kaya kailangan nating kumilos kaagad bago pa mahuli ang lahat. Nagplano kami ng mga bagay na aming gagawin.
Si Manang Waning ang haharap kay Ate Selena habang ako naman ay maghahanap sa sanggol. Ang sabi ni Manang, matatagpuan ko ito sa lugar na hindi namin akalaing paglalagyan ng mambabarang. Sinubukan kong maghanap sa libingan kung saan nakabaon ang bangkay ng munting sanggol. Kasama kasi ako ng ilibing ito ng nurse. Nagulat ako nang pagdating ko roon, naroon ang hukay, naroon ang kahon. Ayaw ko mang buksan pero nagawa ko. At nagulat nang makitang hindi lang ang deformed na katawan ng 5 buwang fetus ang makikita sa kahon. Nakasilid pa ang mismong fetus sa biniyak na kawayan. Napapaligiran ng mga papel na may ritual. Siguro sasabihin ng iba na hindi totoo ang mga kinukwento ko ngayon. Pero nasa kanila na yon. Napagtanto kong hindi lang isang simpleng mangbabarang ang kinakalaban namin, kundi kampon na ng demonyo. At balak pa niyang buhayin ng bangkay at palakihin ito na kagaya ng mga nagagawa ng babaylan noong araw. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Binuhusan ko ng gasolina ang kahon kung saan naroon ang fetus at sinindihan ko ito. Naglagablab at natupok ang kahon kasama ang pamangking kong hindi na nasilayan ng mundo. Ayos na din yun. Mananatili siyang isang anghel sa aming mga diwa kesa mabuhay nga siya na nasa kamay ng mambabarang at masama naman. Napasigaw nga lang ako nang may dumating at sinabunutan ako. Anong ginawa mo? Bitiwan mo ako! Konting panahon na lang ang hihintayin ko pero sinira mo ang mga plano ko! Nang gagalaiti niyang wika. Mahilo-hilo akong nagpumiglas dahil pakiwari ko kakalbuhin niya ako sa lakas ng kanyang pagkakahila sa buhok ko. Nagtagumpay siyang may nakuha at ngising demonyo pa ang ginawad niya sa akin. Gayon na lamang ang aking pagkataranta nang makitang gamit ang kanyang hintuturo, gumuhit siya ng korting tao sa lupa at inilagay doon ang aking buhok. Umusal siya ng mga banyagang salita at saka dumampot ng bato at pinukpok sa ginawa niyang korte sa lupa. Napasigaw ako sa sakit. Pakiwari ko, sa akin tumama ang bato na pinukpok niya sa guhit. Nasapo ko ang aking ulo. Anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Hindi. Anong tingin mo sa akin? Uto-uto? Ha? Sasama ka sa ate mo. Mamamatay ka din sa mga kamay ko. Ah! Pumalahaw ako nang muli niyang pinukpok ang drawing sa lupa at sa akin na naman nag-reflect ang sakit. Halos hindi ko magawang huminga ng maayos. Akala ko mamamatay na ako. Pero dumating si Manang Waning. Naririnig ko siyang nagsasalita din ng mga katagang hindi ko maintindihan. Maya-maya lang ay may sinusundan na siya ng tingin sa hangin. Hindi siya tumigil sa pagsasalita kahit nakikita ko na nagno-nosebleed na siya. Maya-maya lang nahinto sa ginagawa niya si Ate Selena. Tulala siyang napatitig sa akin, sabay bumula ang bibig niya. Nangisay ang babae at tumirik ang mga mata. Ilang saglit pa, nagulat na lang ako nang bumagsak si Ate Selena. Nanghihina man, sinikap kong makatayo. Inalalayan ako ni Manang Waning. Manang, ano pong nangyari? Kinailangan ko siyang kalabanin nang hindi niya namamalayan. Kailangan kong gamitin ang kakayahang manggagamot dahil hindi na siya maaawat sa kanyang kasamaan. Patay na po ba siya? Hindi basta namamatay ang mga mambabarang na kagaya niya. Pero may remedyo tayo riyan. Gagamit ako ng ritual na magsisilbing sumpa para wag na siyang magising pa. Sa pamamagitan nito, hindi na siya makakapaghasik pa ng lagim. Napaiyak ako sa sinabi ni Manang. Hindi ko akalain na hindi pala madali ang makipaglaban sa mambabarang. Ang mas masakit pa sa parting yun ng buhay ko ay nalaman kong namatay din pala si Ate Ria kasabay ng pagkamatay ni Ate Selena. Nakalimutan namin na konektado na pala sila sa isa't isa. Yun nga ang dahilan kung bakit hindi namin magawang magpalipad hangin kay Ate Selena. Marami akong mga bagay na natutunan, lalo na sa parting kapag nagkasala ang isang tao sa akin, ayoko nang gumanti. Ayokong humantong ako sa punto na lamunin ako ng galit, na pati na ang Panginoon ay kalilimutan ko na makapanakit lamang. Nagsilbing aral sa akin ang lahat ng naging karanasan ko.
Sa paglipas ng panahon, nagkaasawa at nagkaanak ako. Hanggang sa magkaapo, palagi ko silang pinangangaralan. Kahit anong mangyari, may magkasala man sa kanila, umiwas na lang at wag na wag silang gaganti. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig, more power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Winnie at ito ang ating